Pustahan, babalikan ka ng lalaking hindi mo hinahabol. Yes, talagang babalikan ka niya kapag hindi mo siya hinahabol. Pustahan utol, no? Itataya ko pa yung basta, pustahan. Pero magagaranti ako talaga sa inyo, babalik at babalik po yan kapag hindi mo na hinahabol. So bakit nga ba, Kuya Kiko? Kasi ang paghahabol utol ay simbolo po ito kung gaano siya kahalaga. Okay? So ngayon, kapag hinahabol mo yung tao, is nagbibigay lang ito ng sinyalis na ganito siya kahalaga na klaseng tao. Yes, and kung hindi mo naman siya hinahabol ay nagsisimbolo din ito na hindi siya ganun ka-importante or ganun kahalaga. Ego yung matatamaan natin dito utol. Lalong-lalo na kapag nag-e-expect siya na hahabulin mo siya. Nakagaya dati kung ano yung nakasanayan niya sa'yo. Na kung nasanay siya na hinahabol mo siya palagi kapag siya ay umaatras, kapag binabaliwala ka, no, kapag ina-echapwera ka, is ito ngayon, naghahabol ka, message ka ng message, tawag ka ng tawag. Kung ito yung kinakasanayan ng partner mo na lalaki, ay tiyak utol. No, matatamaan talaga yung ego ng lalaki dito. Na ina-expect niya na ganun pa din ang gagawin mo. Na maghahabol ka pa din. Hayaan mo na nga yung babaeng yan. Kasi maghahabol at saka maghahabol yan. Yun naman ang ginagawa nito dati pa eh. Pero ito ngayon, kapag ginawa mo na hindi ka na naghahabol utol, ay dito talaga siya matatamaan. Dito po siya masasaktan. And once na mangyari na ito utol, ay ito na po yung panahon na posible 100% is babalikan ka ng taong ito. Kasi wala pong tao na kinakagustuhan na inaayawan. Once na matamaan yung ego ng tao, ay hahanapin niya po ulit yung validation kung gaano siya kahalaga pagdating sa'yo noon. Na uy, teka lang, mahalaga ako sa taong ito noon eh. No, dati is habol ng habol to eh. So bakit ngayon parang hindi na? So ito na ngayon. Kukuha ito ngayon ng pansin mo. Panay na ito message ng message or kung minsan magpapapansin sa social media account mo, and kung still hindi mo pa rin pinapansin, di ba? Kung napapansin ninyo, nagagalit. Siya pa ito yung nagagalit. Ipapamukha sa'yo na parang wala ka ring kwenta. Ibabalik niya ito sa'yo utol na parang wala ka ring halaga. So yun po ang nangyayari talaga dito, pero huwag na huwag kang magpa-apekto. Kasi automatic response po ito ng taong nasasaktan. Bebeltahan ka niya, isusumbat niya ito sa'yo, ibabalik niya rin ito sa'yo, or itatapon niya rin ito sa'yo, pabalik. So, pero ito nga, dahil nakaintindi ka, dahil nauunawaan mo na ganito pala yung nangyayari, bakit ka magpapa-apekto? That's why, babalik at saka babalik talaga yan. Magpaparamdam at saka magpaparamdam talaga yan. Pero ito mga utol, kailangan mo rin itong tanungin sa iyong sarili. Sa pag-atras mo, sa hindi mo siya hinahabol, ano ba yung purpose mo? Hindi mo na siya hinahabol dahil wala ka ng pagmamahal? Or hindi mo na siya hinahabol dahil kung magkabalikan man kayo ay hindi na nakakabuti? Saan ka dyan utol? Paki-comment nga dyan sa ilalim. Okay? So, yun na nga. Ang paghahabol kasi ay nagsisimbolo ng kanyang halaga. Pero teka lang, hindi pa tayo tapos ha. Kagaya sa'yo. Na kung ikaw man na ay hinahabol-habol, di ba masasanay ka? Nagugustuhan mo ito. Yung validation is napakasarap. Ito yung gusto ko. No, may assurance na mahal ako or gustong-gusto ako or patay na patay yung taong ito sa akin. So yun po ang nararamdaman natin, yun ang pagkakaalam natin. Pero ngayon kung hindi tayo hinahabol, di ba masakit? Natatamaan kasi yung ego natin eh. And ito ngayon yung gagawin natin is automatically maghahabol. Pero that's why nga mga utol, no? Hanggat maaari, huwag na huwag mong habulin yung taong umaatras naman sa'yo. Kung siya ang kusa na umalis, umatras, no, or lumayas, huwag na huwag mong habulin. And ito ngayon, question Kuya Kiko. What if kung dumating na tayo sa punto na siya ay bumabalik?
Okay, ano ba ang dapat nating gagawin? Yun na nga kagaya sa sinabi ko kanina. Kailangan mo pa rin tanungin ang iyong sarili. Pareho lang ito na kung bakit natin hindi siya hinahabol. So ngayon kung babalik siya, bakit kailangan din hindi na natin siya tatanggapin? No? Sa katanungan na dahil wala ka ng pagmamahal or dahil na baka kung babalik na siya sa iyo ay hindi na rin talaga nakakabuti. Nakakasama lang utol. And ito rin naman. Kasi may mga nababasa din akong comment na Kuya Kiko, kasi may mga instances din na paano yan? Kung hindi ko siya or nung time na hindi ko na hinahabol ay hindi naman bumabalik. No, hindi na nagpaparamdam talaga. So diyan pa lang utol, obviously hindi ka naman talaga ganun din kahalaga sa taong yun. Kung hindi ka hinahabol, kung hindi siya bumalik sa'yo, ibig sabihin wala kang halaga pagdating sa kanya. So bakit natin siya papahalagahan? Bakit natin siya bibigyan ng halaga kung pagdating nga sa kanya ay wala ka namang halaga? No, kailangan din nating respetuhin ng sarili natin. Na kung hindi tayo mahalaga sa ibang tao, bakit natin sila papahalagahan? So kailangan din natin silang ilagay sa isang tabi na hindi rin sila mahalaga pagdating sa atin. Diyan din po nagdidetermine kung gaano natin pinapahalagahan yung sarili natin. Na kung pinapahalagahan tayo ng ibang tao, then sige, papahalagahan din kita. So ganun dapat. No, pero kung hindi mo ko pinapapahalagahan, hindi rin kita papahalagahan. Wala ka ring halaga pagdating sa akin. Yes. So ibig sabihin utol, napaka-importante po yung pagpapahalaga sa ating sarili. Kung paano natin talaga ito pinapahalagahan. Ikaw ba yung halaga mo? No, is hanggang na lang or palaging naghahabol? Yung halaga mo ba is habol na lang ng habol? Or yung halaga mo is yung tipong tinatapon na lang at saka pinapahabol ng pinahabol? Oh no! So kung nasasagot mo ito sa ngayon na hindi, Kuya Kiko, syempre hindi, ayaw ko ng ganon. Then, patunayan mo utol sa pamamagitan na huwag na huwag kang maghabol. Ipakita mo na wala silang halaga pagdating sa'yo dahil hindi ka naman pinapahalagahan. Copy? So yun lang ang last message ko sa inyo. Please lang, pahalagahan nyo naman ang inyong sarili. Dahil dyan ka rin sisimulan papahalagahan ng ibang tao. Okay? So yun lang po mga utol, and then sa may mga katanungan pa, you can leave a comment dyan sa ilalim and sasigutin natin yan, lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, ako po mismo ang makakausap ninyo. Lalong-lalo na kapag naboboard ka na dyan, hindi pong gusto mo lang may makausap, yes, nandito po tayo. So PM is lucky lang para mag-set tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!